Yo, what's up mga pale? Magandang araw, kamusta ka? For today's video, hindi muna tayo makagawa ng mga content natin at hindi muna tayo makapag-video ng mga behind the scene ng Team Kabingaw TV at saka Team Bulugoy TV kasi nga for today's video, magbabantay muna tayo sa asawa natin kasi may sakit siya ngayon kaya walang ibang gagawa dito sa bahay kundi ako lang. At syempre, tinutulungan din tayo ng mama ni Mrs. sa pag-aalaga sa kanya. Ganito nga pala si Mrs. kapag nagbubuntis. Medyo okay pa nga yan eh. Kasi nung mga nakakaraan nagbubuntis siya dyan sa anak namin, hindi yan kumakain, tapos araw-araw trangkaso, tapos madalas may hika. Kaya naman hindi siya nakakapagtrabaho ng mga time na yon. Kaya payo ko sa mga mister na nandyan, kahit busy tayo sa trabaho, kahit sobrang daming ginagawa natin, kailangan may oras pa rin tayo para alagaan ang mga misis natin. At syempre, para alagaan na rin yung anak natin. Hindi porket tayo ang kumikita sa bahay, hindi porket tayo nagpo-provide ng pera, hindi na rin tayo gagawa sa bahay at hindi na rin natin naalagaan ang pamilya natin. Eto nga pala, nung lumalim ng gabi, pinatulog ko na yung anak namin para naman wala na masyadong magulo kasi hindi makatulog si misis dahil nga inihika. Tapos maingay pa yung anak namin. Gusto pa niya laging nakatabi sa mami niya. Ganun kasi siya araw-araw eh. Kapag bago matulog gusto katabi ang mami niya. Pero ngayon, dahil may sakit ang mami niya, bawal munang maabala. Kaya dito muna siya kay daddy. Kaya pinatulog ko muna ng mabuti para naman wala nang makulit at para makapag ayos-ayos na rin sa bahay kasi medyo magulo. Kapag nga pala may ganyan kang edad na anak, ganyan palang kaliit, naku po, kahit anong linis mo magulo pa rin. At eto na nga mga pale, maagang maaga, naligo agad ako. As in, pagkamulat pa lang ng mata ko, naligo na agad ako para naman medyo presko tayo kapag gumawa na tayo dito sa bahay. Sa oras na yan mga pale, napakain ko na nga pala ng lugaw na may itlog si Mrs. Para naman habang gumagawa ako sa bahay, hindi agad siya magutom. Pero syempre, pagka naman may mister kang ganyang kayami, abay talagang hindi ka magugutom Rian. Parang pinsan sa malayo ni Daniel Padilla eh. Oh, go, get your sleeper ha. Give that to Kuya Toti. Say to Kuya Toti, water. Opo, go outside. At tingnan nyo naman mga pale, itong aking 2 years old na anak, nauutusan na. Diba? Napakatalino niyang batang yan at napakasipag pa. Kaya naman sana hanggang paglaki mo ay nakikinig ka kay daddy at palagi kang masipag anak. Pero syempre mga pale, kahit alam natin na masipag ang anak natin, kahit alam natin na masunurin ang anak natin, babantayan pa rin natin yan. Kasi dyan sa daan na yan, paminsan-minsan may dumadaan na mga motor, tricycle, pero hindi naman palagi. Kaya nga sabi ko nga paminsan-minsan. Wow, yan ang sinasabi ko sa iyo ha? Alam niyo mga pale, hindi niyo na itatanong, pero sasabihin ko na agad ang sagot. Yang anak ko na yan, sobrang sweet niya, napakasipag. Talagang yung tipong hindi mo na siya kailangang sawayin. Kapag nasa loob siya ng bahay, kapag sinabi mo sa kanya na don't do that, anak behave, automatic yan, tatahimik agad yan. Ganyan kabait yung batang yan, kaya naman tuwang-tuwa kami dyan ng mami niya. Pero minsan, mahirap din talagang magkaroon ng anak na matalino no? Kapag inutusan mo, minsan nangangatwiran pa. Masarap ba ang lugaw ni Kasolid? Why? Opo. Spoon. Oh, the spoon to mommy. Look. There's a spoon to mommy. At dahil tapos na nga tayo maligo, oras na para makipagbakbakan sa mga gawaing bahay. Pero syempre yung anak natin nangungulit na naman Kumakain siya dyan pero nangungulit pa rin. Kaya naman let's go na. Inuna ko nga palang harapin to mga pale, itong lababo kasi nga napakarami ng hugasin. Kasi madalas kapag walang sakit si misis, laging napakalinis itong lababo na to. As in napakalinis talaga. Kahit ultimo mga langgam pinapaalis niya dyan, hindi makakapit ano pa kaya ako? Bilang lalaki at bilang tatay, kailangan dyan mga pale na i-experience din natin yung mga ginagawa ng mga babae sa bahay. Kung gaano rin ba sila napapagod sa mga gawaing bahay at kung gaano ba sila nai-stress sa pagsaway sa anak natin, sa pag-aalaga, tapos kasabay pa yung mga gawaing bahay. O diba, multitasking ang ginagawa ng mga babae kaya wag nating minamaliit yung mga babae sa bahay mga pale. Yung mga asawa natin na palaging andyan na akala mo nakahiga lang, akala mo walang ginagawa sa bahay kasi busy tayo sa pagtatrabaho bilang mga lalaki, palagi tayong nasa trabaho, tapos hindi natin nakikita yung hirap ng mga asawa natin. Kaya dapat ma-experience din natin kung paano ba yung mga ginagawa ng mga babae dito sa bahay.
para naman mas mabigyan natin sila ng focus mga pale at mabigyan natin sila ng atensyon dahil kailangan din ng mga asawa natin. Tao din yung mga asawa natin, hoy. Tao yan, tao, napapagod. Minsan kasi mga pale, may mga lalaki, hindi ko naman nilalata, may mga mangilan-ngilan sa mga lalaki na minsan sinusumbatan nila yung asawa nila, minsan inaaway, kasi nga daw kesyo hindi nagtatrabaho, hindi kumikita sa bahay, or I mean hindi kumikita ng pera para sa bahay. Alam mo yon, yung palagi lang daw nasa loob ng bahay pero walang ginagawa yung asawa nila. Mga pale, i-treasure natin yung asawa natin. Kaya nga natin yan inasawa pale. Ikaw, isipin mo nung nangliligaw ka pa lang sa kanya, halos lahat ibigay mo. Halos yung buong mundo ibigay mo. Tapos ngayon yung gawaing bahay, ibinigay mo sa kanya. Nung mga panahon na nanliligaw ka pa lang sa kanya, may maganda siyang trabaho, may maayos sa pangangatawan, nakakaporma, nakakabili ng mga mamahaling damit, nakakabili ng mga mamahaling bag, nakakabili ng mga mamahaling sapatos. Siyempre, focus niya yung sarili niya. 'Di ba? Dati tayo, handa nating ibigay sa kanila ang mundo. Pero ngayon, nung tayo na ang mundo nila, pinapabayaan naman natin sila. Mga pale, gumising kayo. Yung mga may mga asawa dyan, huwag niyong kakawawain ang asawa niyo sa bahay. Tulungan niyo rin sa mga gawain. Tulungan niyo sa paglalaba. Tulungan niyo kahit sa simpleng paghuhugas lang ng pinggan, pagluluto ng makakain niyo sa umagahan tanghalian. Konting tulong lang yung mga pale pero napakalaking gaan sa buhay nila yon mga pale kasi nababawasan ang trabaho ng ating mga asawa. Hindi porket lalaki tayo hindi na tayo gagawa ng gawaing bahay. Marami sa mga lalaki na ganyan, lalong-lalo na kapag sila yung breadwinner sa pamilya nila, talagang hindi sila gumagawa sa bahay. Mga pale, gising na. Siguro ito na yung oras o siguro ako na yung ginawang way ng Panginoon para mamulat ka sa katotohanan na napapagod din ang asawa natin mga pale. Kaya huwag kang magtaka kung sigaw siya ng sigaw, madalas mainit ang ulo, tandaan mo, pagod yan pale. At eto mga pale, pagkatapos nating magsaing ng kanin, wala pa nga pala tayong ulam na alala ko. Kaya naman pasensya na, huli-huli, medyo late na tayo makakain nito pero okay lang. Ayan mainit ang biyahe natin mga pale kasi 1:00 na yan ng tanghali. Kasi nagigising talaga kami nila misis madalas 10:00 or 11:00 ng tanghali. Kaya minsan nakapagtanghalian kami 1:30 o 2:00 na ng hapon. Sa part na yan mga pale, wala na akong makitang bukas na talipapa. Kaya naman nagpunta pa ako ng palengke para lamang makabili ng lulutuing ulam. Napakalayo namin sa palengke mga pale. Around 20 to 30 minutes ang biyahe bago ka makarating sa palengke pero okay lang yan kahit napakainit. Wala ganun talaga, wala naman tayong choice, hindi naman natin pwedeng ilapit yung palengke dito sa bahay natin. Palagi nating isipin mga pale na lahat ng ginagawa natin hindi mahirap. Although mahirap man, nasa pagdadala mo na lang yan mga pale. Gagaan ng lahat ng bagay kahit mahirap, basta isipin mo lang palaging madali. Enjoyin mo lang lagi ang moment mga pale. Sobrang napakaikli lang ng buhay mga pale. Enjoyin mo kahit mahirap. Pangit. Aba, who's pangit? Daddy. Aba,